Sige nga kabayan, paano mo nga sasabihin sa isang tao, ikaw kung may kakilala ka, na siya ay may mabahong hininga? Sige nga. Friend ko naman to, diretsuin ko na. Alam mo friend, namumuro ka na. Nagiging delubyo o nagiging perwisyo kapag ikaw ay nagsasalita sa akin. O kaya sasabihin mo na lang diretsahan. Alam mo pre, alam mo mare, ganito, ganyan. O kaya, para hindi naman masaktan. Alam mo friend, o kaya beshi. Diba? Paalala ko lang sa'yo ha. Ang pag-utot sa puwit, hindi po sa... Baka ma-offend naman yan. O kaya sasabihin mo, oy friend, alam mo ba kung bakit na-invento ang toothbrush? O kaya ang pinaka-the best, i-forward mo tong message o kaya itong video na ito, Caps. Kung nandyan sa kasama mo ngayon, nakatabi mo, lakasan mo ang volume. Pagdating sa usapan sa pagkakaroon ng mabahong hininga, Caps, marami po ang dapat i-consider dyan. Ngayon, disclaimer po ha, bakit natin pag-uusapan dito sa loob ng laboratory? Dahil may part po kami na nagtatrabaho dito para matukoy yan. Kasi kung ikaw, kung iisipin mo, may amoy talaga ang iyong bibig o iyong hininga. Pwede yan kung ikaw meron kang sirang ngipin, may problema sa gilagid, ngalangala, dila, mga ganyan. Pwedeng maayos yan at malalaman mo yan talaga kung dyan galing yan. Ngayon, given na yan na umokay yan, okay naman ang oral hygiene mo, okay naman ang, alam mo yun, lagi ka naman bumibisita sa dentista mo, mga ganyan, at nagtutoothbrush ka naman na maayos. Pero bakit pa rin andyan yung amoy ng iyong bibig o yung hininga? Cabs, may kinalaman na yan. Yung kalagayan mismo ng loob ng katawan mo. Dahil dalawa lang yan eh. Pwede kang tamad o pwedeng may karamdaman. Hindi ba tamad? Yung, siyempre, ayaw mo na yung, di ba? Kung kayo, binasted kayo. Kung kayo, nag-break kayo ng jowa mo o naghiwalay kayo. O, di ba? Huwag mo namang idamay ang hindi pagtututbrush. O kabayan ha, seryoso ang usapan na ito. Baka ikaw na nanonood ngayon, akala mo mabango ang hininga mo, pero yung ibang tao nakakaamoy at hindi ikaw mismo. Oo, tama yan. Kasi meron tinatawag na intolerance. Yung nakasanayan mo na amoy ng bibig mo na akala mo maganda ang amoy o mabango, pero hindi pala sa ibang tao. Halitosis kung tawagin, kabayan, yung hindi kaaya-ayang amoy ng bibig. Pwede yung manggaling sa loob. Dito na kami papasok, kabayan. Dito sa laboratory, alam nyo ba ang pinaka-dahilan ng pagkakaroon niya ng peptic ulcer, Cabs? O yung pagkakaroon ng sore dyan sa linings ng mga stomach nyo? Dahil yan sa tinatawag na Helicobacter pylori. Ano yan, sir? Isang klase ng bakterya. Ang pinakapangunahin talaga ay yung pagkakaroon mo nito sa sobrang amount nitong bakterya na kung tawagin na Helicobacter pylori. Normal po yan na meron tayo kahit konti dyan sa ating stomach, pero kapag yan, dumami sila ng bilang, pwedeng mag-cause Cabs. May contribution kasi yung mga pinapatest nyo sa amin. For example, si doktor, nagpatest sa inyo ng Helicobacter pylori. Depende kasi yan kung antigen, kuhanan ka ng dumi. Kung antibody, kuhanan ka ng dugo. At meron ding isang pang-test niyan kung positive ka, yung tinatawag na urea breath test. Okay, yung papainom sa yung pill, and then how many minutes may papabuga sa'yo. Ganyan, kung nag-react na yung Helicobacter pylori dun sa pinainom na urea, tapos ayun na. Sa akin kasi, Cabs, kung kayo, okay naman ang oral hygiene nyo, regular kayo sa dentista, ano pa ba ang pwede makapagbigay ng hindi kaaya-ayang amoy ng iyong bibig? O una, yung sasabihin ko na oral hygiene. Pangalawa, bisyo. Hindi po ba? Pangatlo, yung mga kinakain natin na matataas ang sulfur content, pwede din yan, pero temporary lang iyan, kabayan. Ang pinakadelikado dyan is yung kapag hindi natanggal-tanggal talaga yung amoy ng hininga mo, kailangan mo nang magpa-check up. Baka yan ay ikaw ay meron ng karamdaman. Kung ikaw ay diabetic, Cabs, hindi ba? Lagi nanunuyo ang bibig mo. Or kung ikaw meron kang problema sa bato, isa din yan. Hindi ba? Or kung ikaw may problema ka sa atay, pwede din yan na nakapag-contribute sa hindi kaaya-ayang amoy ng iyong bibig. So, ang pinaka-the best talaga dyan, Cabs, is magpa-check up. Okay? Magpa-check up. Hindi lang magpa-check up sa dentista po ha. Magpa-check up talaga sa medical doctor. Kung kayo pupunta kayo sa medical doctor, general practitioner, sino ba dapat ang pupuntahan? Si doktor na po ang bahala dyan na mag-refer kung kanino.
For example, natukoy niya, may problema ito sa ganyan, punta ka sa nephro. May problema ito sa ganyan, punta ka sa gastroenterologist. May problema sa throat, punta ka sa ENT. Okay? May problema sa ganito, punta ka sa dentista. Hindi po ba? Kaya Cubs, kailangan alamin nyo. Dahil malaki po ang, alam nyo yun, kasi tingnan nyo ha, may pasyente ako kanina, kaya ko na-brought out itong topic or content na ito. Kinunang ko yung isang babae dyan, dahil nga, okay lang naman daw sa kanya kasi open. Di nagbukas ng mukha ang lola mo. Ang ganda! Okay, ang ganda. Kasi dito, depende naman yan May mga local kasi dito talagang stricto. Yung takip na takip yan, kahit yung mata hindi nakikita. Pero siya, tinanggal niyang ganyan. Tinaas niya yan para makita niyo yung ano. Sabi ko, okay lang ba na ginaganyan mo kahit lalaki? Sabi niya, walang problema. Medyo open-minded naman kami. We studied in other countries. So, magaling naman sila mag-English, ganyan-ganyan. To make the story short, kabayan, nung nagsalita, naamoy ko ang amoy ng kanyang hininga. Alam niyo, yun siya tipo na, kayo, di ba? Kapag ang isang tao sobrang gwapo at sobrang ganda, kapag nagsalita, di ba, parang delubyo o kaya perwisyo ang inaabot mo. Dahil nga, naamoy mo yan, sobrang ganda. Ano bang epekto niyan? Yung nawawalan ka ng confidence niyan, Cubs. Di ba? O kaya, kung meron kang ina-adore, meron kang crush, mga ganyan. Sige nga, sobrang ganda ng crush mo, pero nung nakausap mo, hindi ba yan ay nakaka-turn off? Sa mga teenager. Hindi ba? Kasi pang plus points din yan, Cubs. Yung sobrang bango ng hininga, ay, Diyos me, yung Marimar. Kung kayo talaga nakikita nyo yan sa inyong kalusugan, Cubs, kapag hindi tama ang inyong ginagawa, kinakain, iniinom, tama ba yan ang amount? Hindi ba? Aminin ko, Cubs, sa akin lang. Hindi naman sa pag-ano ha. Pagagising mo ng umaga, test mo. Pwede mong gawin kasi yan self-check. Buga mo, yan bouncing check, nakaganyan concave. Maamoy mo naman or dilaan mo to. Saamuyin mo. Mas tumataas ang confidence level mo kapag kasi nalaman mo na okay ang hininga mo, Cubs, at wala kang halitosis. Okay? Pero kapag, kasi kadalasan ganyan yung iba ang nakakaamoy, hindi ikaw. Dahil nga sa intolerance. Yung feeling mo parang normal, pero sa iba, hindi na. Okay? Kaya Cubs, kung meron kang ganyan na problema ngayon o may kakilala ka, sabihan nyo sila o ikaw magpa-check up po ha. Baka may kinalaman ang inyong kaloob-looban dyan sa pagkakaroon ng hindi kaaya-ayang amoy ng inyong hininga. Okay? Awareness lang po ito, kabayan ha, na naway hindi po baliwalain yung mga ganyan dahil nga pwede kasi At saka please, kapag kayo umutot, huwag nyong pigilan ha. Dahil, ayan, bumabalik yan. Totoo yan. May explanation na ako dyan sa vlog ko dati. Alagaan nyo po yung kalusugan nyo, Cubs. Simple lang yan. Pero alam nyo yun, may ini-indicate yan sa inyong kalusugan. Okay? Nanaway, dahil dyan sa hininga mo, maagapan mo ng maayos o maaga kung ano man ang nararamdaman mo ngayon. Okay, God bless everyone. Bye-bye.